God, family, friends, self. Sobrang daddy's girl ko. Naiisip ko minsan na paano kapag halimbawa hindi pa pala ako ready. Tapos yung tatay na magiging baby ko, gawin ko ano yung nagawa ng daddy ko. Bakit ka nagpabuntis? Kay daddy? Hindi ko alam. Actually, sabi ko nga sa kanila, hindi to mistake. Hindi to karma. Blessing to. So when you look back, ni-regret mo ba yun? Oo, yun yung pinaka-pinagsisisihan ko sa buong buhay Kasi ko. parang hindi mo na siya maaalis, Hindi mo na mai-erase. Parang pag tinignan ka ng tao, itong taon to, punong-puno ng issue sa katawan ko. Mga ganon. Pero sabi ko nga, hindi din naman siguro tayo matututo kung hindi natin naranasan lahat ng ganon eh. Isipin mo na lang siya na, yung pagkakamali mo, hindi mo na mababago yan. Kaya mo na lang gawin, ayusin kung ano yung susunod. Tama, turn your mistakes into lessons. So, Naiisip niyo ba yung like to step it up a notch sa next level? Like magpakasal, ganyan, in the future? Ako kasi, yun yung dream ko. Pero hindi mo naman kasi pwedeng sabihin yun eh. Hindi mo magagawa yun kung hindi nyo parehas gusto. Siguro dadating sa Pero point. ikaw gusto mo? Mahirap magsalita, baka mamaya mapilitan. Mas okay na lang yung kapag dumating sa point na nakita nyo na yung sarili nyo na makakatulong ba tong taong sa akin kahit na may anak na kami. The future, siya na ba talaga? Iba pa rin kasi yun eh. So ayun, para sa akin pag dumating yung araw na yun, yun na. Pero alam naman namin sa sarili namin, ako mahal ko siya eh. Siya lang din yung lalaki yung minahal ko. Alam naman din ng lahat yun. Tanga na kung tanga, marupok na kung marupok. Pero at least proud ako sa sarili ko na hindi ako nakita sa iba't ibang klase ng iba't ibang lalaki. Bakit mo siya pinatawad? Ba't mo siya binigyan uli ng second chance? Hindi lang second chance to, as in. Multiple chances! Parang 100 chances. Hindi kasi nga nung time na yon, akala ko talaga okay na ako. 7 months kami wala eh. Akala ko okay na ako. Okay na ako. Almost, ang tagal na. Sabi ko, okay na. So, namatay yung pusa namin. Nakita ko siya. Ayun na naman. Shit, ba't na naman tayo nakita? Tapos doon po, alam niyo yung kapag sinabi mo na okay na ako eh. Pero kapag nakita mo yung tao, babalik at babalik. Ang mahirap talaga. Ako, hindi ko alam eh. Hindi ko talaga alam. Hindi mo masabi. Sa kanya talaga eh. Oo, parang... Nakuha niya talaga yung puso. Oo, asa kanya eh. Anong gagawin ko? Ano naman yung pinaka-gusto mo malaman ng baby mo about you? Na hindi ako sumuko. Hala, bakit ba? Ayoko na mga ganito eh. Hindi, dumating sa time na talagang sukong-suko ako. Na parang wala akong mapangkapitan, wala akong mapanghawakan. Pero nandito ako ngayon na parang nilalaban ko. Minsan may mga times na naiisip ko na worth it ba ipaglaban to kung ano yung dapat ko ipaglaban. Pero iniisip ko na lang na kailangan ko kasi nga dalawa na kami. Mga ganon. Para sa'yo, bakit worth it na ipaglaban yung pagmamahal para kay daddy? Kasi naniniwala ako sa change. Nawala si Moon. Wala na kami nung tatay habang buntis ako. Yung mga... Habang buntis Habang buntis ako, nanganak ako, nakunan ako, nagburol ako ng baby ko, nilibig yung baby ko, mag-isa lang lahat ako. Ako lang po talaga mag-isa lahat. Talagang dumadating sa point na nagmamakaawa ako sa kanya. Alam niya, buntis ako na wag Buntis niya ako, ka kay Moon? Kay Moon. Alam niya, buntis ako. Hirap po talaga yung pagbubuntis ko kay Moon. Medyo maselan. Talagang first month pa lang dinudugo-dugo na ako. Ganun na yung kalagayan ko, yung depression ko, yung ko. Nagmamakawa ko na wag niya ako iiwan. Kasi lagi niya ako iniiwan sa bahay. Mula January, buntis ako. Alam niya, from the start, niloloko niya ako. Kami ng anak niya. Inamin niya lahat. Tapos yung inamin niya, sobrang brutal na. Ay, gusto ko talagang talagang pag naaalala ko. Basta yung naaalala ko na nandidiri ako sa sarili ko, sa baby ko. Naawa ko kay Bia, hindi ko alam saan ako lulugar. Hindi ako perpektong asawa, pero hindi yun reason para ganunin mo ako sa lahat ng ginawa ko para sa'yo. Pwede ka naman pala maging masaya habang may partner ka. Mali lang talaga yung nakasama mong tao. Tagang dumating sa point na to, sa ilalim ako ng lababo ng CR ko, nagkukulong ako doon. Kasi feeling ko, gusto ko nun, sinasaktan ko sarili ko noon. Sinasaktan ko na sarili ko. Dahil anong tingin mo sa sarili mo nun? Sobrang failure ng buhay ko. Sobrang failure nung nangyari sa'yo. Parang ganon. Deserve kong sumaya.
Yung totoong masaya. Pero masaya naman ako I mean, pagdating sa pagiging mami, hindi lahat ng nakikita mo totoo. Talaga. Hindi lahat ng nakikita mo totoo. Yun na yung pinaka-ano ko. Kasi naniwala ako eh. Yun yung nakita ko. Naniwala ako sa nakita ko. Bulag na pala ako. Huwag mong ibibigay lahat. Kawawa ka sa dulo. Pag wala ng yung... Ako nagbebeg ako sa sarili ko sa salamin. Mahalin mo sarili mo kahit konti lang. Mahalin mo sarili mo. Grabe ka magmahal sa iba, grabe mong iangat yung iba. Mas kailangan mo yan para sa sarili mo at para sa anak mo. Nakakasama na ako ng ibang tao ngayon na kapag sinasabi nila yung worth ko, gumagaan yung pakiramdam ko na, oo nga no, buti pa yung ibang tao nakikita yung worth ko samantalang ako hindi ko nakikita. So mas lalo lumalakas yung loob ko. Kaya laking pasasalamat ko sa lahat ng taong nakapaligid sa akin, kaibigan ko. Never kami iniwan ng nanay ko. Kumbaga, hindi lang ako yung nakaranas, sama-sama kami magkakapatid. As a single mother na ngayon naranasan ko, parang, okay, kaya pala yung mom ko ganito. Kasi mas naintindihan ko na siya as nung naging nanay ako, tas single mom pa. Yung mag-isa, dalawa anak mo, nakakabalo na eh. What more yung 4 yung anak At mo. walang pera. Walang pera. Fucked up na yung nangyari sa life mo, hindi ka makatakbo sa pamilya mo. Yung mga ganong senaryo, and tinitingnan ko yung akin, kabilang banda, swerte pa rin ako kasi may sarili akong trabaho, may mga kapatid akong matatakbuhan ko. Magkaiba, kaya para mas naintindihan ko and mas naging proud ako sa kanya. Na-excite ako na imagine ko na yung sobrang complete family kasi hindi ko naranasan yun noon eh. So yun yung sinasabi ko na parang, eto na yon, kailangan kong maging complete family, kaya kailangan kong magtiis, lahat na yan, gagawin mo, wag lang mawasak yung pamilya mo. Pero kung talagang hindi na kayang gawan ng paraan, and talagang hindi lang din naman about sa mga cheating eh, pati yung pagiging toxic na, kasi hindi naman din ako magpapakalinis eh, naging toxic din naman ako somehow. You were never clinically depressed or suicidal at any point? Dumating yung pusa tayo. Kailan yun? After mawala nung second baby ko po. Oo. Ang sakit Yung nun separation eh. Oo, separation, tas buntis ka, tas nawala yung baby mo, tas wala kang katuwang. Yun nga yung sinasabi ko, nagkukulong ako sa ilalim ng lababo. Ang lit-lit lang nun. Doon ako Doon ka nagtatago. nagkukulong? Opo. Ganun ka ka-depressed? Opo, tas ang daming babasagin na. Kasi yung shoe closet ko, ang daming doon. Doon ko inaano yung ulo ko, nababasag yung glass. Dumadating Wait, sa... inuuntog mo? Oo. Zena? Tapos umiinom ako ng mga kung anek-anek. Hindi. Sabi ko sa inyo, medyo ko talaga. Wait, Kaya depression is not a joke ha, guys. Hindi yan but joke. wait, you tried Oo, ilang beses po Oh akong... my gosh, Zainab. But how old were you? Pero bagets-bagets pa naman ako nento. Like Talagang... what, 12? 13? Hindi po. Parang 15? 19, 20, gano'n. Oh my gosh. Opo. Please don't do that again. Ilang beses mo siyang pinatawad? Ilang beses mo siyang tinanggap? Maraming beses po eh. As in, sobrang dami. Noon, pero po nung nagkaroon na kami ng anak, never ko na siya talagang, hindi ko kaya eh. Right now, as we talk, nasaan ka? Nawawala. Nawawala talaga ako. Hindi ko pa din alam kung saan ako dadalhin, kung asan ako ngayon. Saan ka kumakapit? Sa mga anak ko po. Sa buhay mong ito, Zainab, ano ang hindi mababago? Yung pagmamahal ko talaga, yung pagiging totoo ko, kung paano ko magmahal. Bilang tao, nanay, kapatid, kaibigan. Kasi alam ko sa sarili ko na totoo to eh, pure talaga yung binibigay kong pagmamahal, malasakit. Na ngayon parang nakakatakot din talaga. Enough na ako dun, okay na ako dun sa mga natira na sa kanila ko binubuhos. Pero natatakot pa ako na sino pang mananakit sa akin susunod. Nagsisisi ka na wala kang itinago. Opo. Kasi pinagpiestahan talaga yung kwento ng buhay ko. And nakakatrauma talaga siya. Wala ka ng ibang choice. So, nung bata ka, ang dream talaga is maging basketball player? To be honest, basta makapag-provide lang ako sa family ko.
That was the Dream niya. dream. Yeah, same ko eh. Pero kayo, yun siguro yung common denominator nyo, kaya na-attract kayo sa isa't isa. Kasi naniniwala ako you attract who you are. Yeah. Diba? Ibang chapter ka na ngayon ng buhay mo, so na-attract mo na yung tama. talagang tamang para sa akin. Yes. Feeling ko din tama na siya para sa akin. Parang ayoko na ng iba. Kaya siya siguro din yun yung pinaka-prayers ko na sana, Lord, ito na siya na. Kasi sobrang ganda ng nadala niya sa buhay ko. Tapos, nung pumasok siya sa buhay ko, sinasabi ko sa kanyang hindi ako okay. Kaya matagal bago naging kami. Lagi ko nga biro sa kanya, toxic era ko to. Ganyan ako. Honest ka naman. Honest mo talaga siya doon. sobrang honest ko talaga sa Yung kanya. wall niya, grabe. Oo. Trust Daming issues. beses ko siyang sinusubukan i-cut off bago pa yung official na kami. Grabe yung pagmamahal niya sa kids. Tsaka siya nagdidisiplina sa mga bata. Siguro kaya hindi siya ganun. Kasi kung paano yung faith niya kay God, tapos kinukwento niya sa akin na teenager pa lang siya. Ilang years na siya nag-church. Na-meet ko yung pastor, na-meet ko yung council niya. May council kasi siya. Godly counsel. So lahat ng nasa church, na-meet ko kung paano siya pinapayuhan. So, ibang-iba talaga Ibang-iba to. talaga. Ibang mundo As in, talaga. ibang mundo. Sinasabi niya, kaya nga gusto kita ilapit kay Lord. Kasi gusto ko makilala mo siya para mas maging okay tayo, maging okay ka. Siya yung pundasyon talaga. Siya yung maging pundasyon ng relasyon. Pag nag-aaway kami, mag-pray ka. Talaga. Sabi ko, Bel, kailangan ko lang mag-pray muna. Wait lang. Oo, ganun siya. Pray lang muna ako. Si Bel naman kasi, Bel tawag ko sa Bakit, Bel? Beloved. Beloved. And Bel din naman favorite niya eh. Beauty and the Beauty and the Beast. Beast din. Pagka-Bel, B-E-S. So, ang role ko po is to support her and to protect her. Regardless of yung opinion po nila sa relationship namin, God-driven naman po talaga. Yun po yung fundasyon. Anong nabibigay ng relasyon na to sa inyong dalawa? Like, ikaw, Ray. First of all, it gives me family. So, I can't imagine losing all three of you. So, sobrang blessing na sa akin nun. And secondly, Fear mas niya napapalapit talaga ako kay God. Kasi nga, sa relationship namin, you learn to extend patience, you learn to extend love, discipline children the right way, and maging leader, kumbaga. For me, doon ko nakukuha yung fulfillment, pati yung joy and purpose sa buhay ko. Kasi sa career naman po, ano na ako eh, I feel comfortable na-achieve ko na po yung gusto kong ma-achieve. Now, nasa chapter na po ako na focus po talaga sa family. Wala na akong mahihiling, kundi ma-maintain lang namin kung ano yung meron kami ngayon. Yun lang. Pagpe-pray ko lang na sana hanggang mag-last to forever. So, paano mo i-define ang love ngayon at this stage of your life? Ay! Di ba? Ako, para sa akin talaga, love is peaceful, life para sa akin ngayon. Kasi nung time na may love ako, pero wala ako sa peaceful place, kinakain yung buong pagkatao ko eh. Nadadala ko sa hindi ko alam kung tama pa ba to. Nagiging maling tao ka. 'Di ba? Kasi walang peaceful Lumalabas na, yung worst in you. Yeah, yun talaga yun. Eh. Ngayon na parang nasa kung paano niya gawin lahat para sa akin, andun ako ng kampante ako, makakatulog ako, makakalabas ako na hindi ko, asan siya, ganyan. Alam kong hindi ko kailangan hingin kung ano yung mga ikaka-TH ko. Peace of mind talaga, ate. Tama ka. Kapag meron nun, wala na. Ibibigay niya sa'yo, okay ka na eh. O kasi napagdaanan mo na yung crazy in love. Ngayon, ano na siya? At peace in love. Yeah. Love is truly unselfish. Kasi hindi mo na unahin sarili mo eh. Unahin mo na talaga yung partner mo and in this situation, the kids also. Hindi na siya about sa pride ko kung what I think or how I feel. It's more on ano yung kabubuti ng pamilya ko. Ako naman din, siguro ganun nga, iisipin mo talaga yung family mo. Hindi na importante kung love niyo yung isa't isa everyday. Ang pinaka-importante is yung commitment. Parang commitment muna bago yung love. Huwag na tayo magpaka-plastic. Talagang yun. Meron talagang needs yung partner mo, may needs ka din. As long as nabibigay niyo yun ng equal sa isa't isa, you'll work.